Ano ba talaga ang Diyos? Nagpapatawad o nagpaparusa? Marami ang naniniwala na ang Diyos ay puro pag-ibig lamang at hindi nagpaparusa. Ang iba naman ay naiisip na ang Diyos ay puro paghuhukom at galit. Ngunit sa kwento ni na Eva at Adan, makikita natin ang dalawang katangian ng Diyos na magkasamang kumikilos, ang kanyang katarungan at ang kanyang awa. Una nating dapat tandaan ang kasalanan ay laging may kahihinatnan. Pagkatapos magkasala, ang unang ginawa ni Adan at Eva ay hindi ang lumapit sa Diyos. Sila ay nagtago. Dati ay masaya nilang nakakasama ang Diyos sa hardin ng Eden. Ngunit ngayon, nang marinig nila ang tinig ng Diyos, natakot sila. Bakit? Dahil ang kasalanan ay nagdadala ng kahihiyan, takot, pagkakasala, at paglayo sa Diyos. Ganito pa rin ang nangyayari ngayon. Kapag ang tao ay nabubuhay sa kasalanan, unti-unti siyang lumalayo sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagbabasa ng Biblia, at maging sa kapwa mananampalataya. Bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Isipin ninyo ang isang batang nakabasag ng mamahaling bagay. Nang dumating ang kanyang ama, hindi siya lumapit. Nagtago siya sa kwarto. Hindi dahil galit ang ama. Nagtago siya dahil alam niya na may nagawa siyang mali. Ganyan ang kasalanan. Hindi ang Diyos ang lumalayo sa tao, kundi ang tao ang lumalayo sa Diyos. Isa pang aral na mapupulot natin sa pagkakasala ni na Eva at Adan ay ang makita na tanungin ng Diyos si Adan dahil sa sinabi niya, ang babae na ibinigay mo sa akin. Si Eva naman ay nagsabi, ang ahas ang dumaya sa akin. Walang gustong umamin. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang tao. Makasalanan, kasalanan ng barkada, kasalanan ng magulang, kasalanan ng asawa, kasalanan ng gobyerno. Ngunit, ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula kapag sinabi nating, Panginoon, nagkasala ako. Mga kapatid, hindi natin kayang itago ang ating kasalanan sa Diyos. Walang bagay na hindi niya alam. Alam niya ang lahat ng ating ginagawa. Mas mabuti nang magsisi ngayon kaysa magpatuloy sa pagtatago ng ating kasalanan at magbunga pa ng mas maraming kasalanan. Ang ikalawa, ang Diyos ay makatarungan sa kanyang paghuhukom. Hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. May ibinigay na hatol. Una sa ahas, isinumpa niya ito nagagapang na lamang habang buhay. Ikalawa sa babae, magkakaroon ng hirap sa panganganak at magkakaroon ng alitan sa relasyon ng lalaki at babae. Ikatlo ay sa lalaki. Isinumpa ang lupa. Kailangan niyang magpawis upang mabuhay. Ang trabahong dating masaya ay naging mabigat. At ang pinakamatinding hatol sa lahat ay ang kamatayan. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Iyan po ay sinabi sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, talata 19. Ito ang dahilan kung bakit lahat tayo ay namamatay. Hindi tayo nilikha upang mamatay, kundi ang kamatayan ay bunga ng ating mga kasalanan. Kapag lumabag ang isang estudyante sa exam at nangopya, may kaparusahan, hindi dahil galit ang guro, kundi dahil may batas. Kung walang kaparusahan, mawawalan ng saysay ang batas. Ganito rin ang ating Diyos. Kung hindi niya hahatulan ang kasalanan, hindi siya magiging banal at makatarungan. Hindi dapat natin isipin na maliit lang ang kasalanan. Isipin natin, isang bunga lang naman ang kinain ni na Eva at Adan. Ngunit ang simpleng pagsuway na iyon ang nagdala sa kamatayan sa buong sangkatauhan. Kaya huwag nating sabihing maliit lang naman. Sa Diyos, ang bawat kasalanan ay seryoso. Ikahuli, sa gitna ng paghuhukom ay nagpakita pa rin ng awa ang Diyos. Ito ang pinakamagandang bahagi ng kwento.
Hindi tinapos ng Diyos ang lahat sa kaparusahan. May awa pa rin siyang ipinakita kina Eva at Adan na nagkasala laban sa Kanya. Ginawan sila ng Diyos ng damit mula sa balat ng hayop. Hindi hinayaan ng Diyos na sila'y manatiling hubad. May namatay upang matakpan ang kanilang kahihiyan. Ito ay pagsasalarawan na ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa krus, may namatay upang matakpan ang ating kasalanan. Hindi tayo naligtas dahil tayo ay mabuti. Naligtas tayo dahil nagbuwis ang Diyos ng buhay para sa atin. Tulad ng isang batang gustong hawakan ng kumukulong tubig, hinila siya ng kanyang ina para hindi niya ito mahawakan. Umiyak ang bata sa pag-aakalang inaapi siya nito. Ngunit hindi niya nalalaman na inililigtas pala siya mula sa kapahamakan. Minsan, ang disiplina ng Diyos ay hindi tanda ng kawalan ng pagmamahal. Ito ay tanda ng kanyang wagas na pag-ibig. Kapag tayo ay dinidisiplina ng Diyos, huwag tayong magreklamo. Tanungin natin, ano ang nais mong ituro sa akin, Panginoon? Sapagkat ang bawat disiplina ng Diyos ay may layuning ibalik tayo sa Kanya. Mga kapatid, baka may kasalanang pilit pa nating ikinukubli, mga pagkakamaling ayaw nating aminin, o mga sugat na tayo lang ang nakakaalam. Ngunit tandaan natin, walang maitatago sa Diyos. Ang mabuting balita ay para sa lahat na ang Diyos ay hindi lamang hukom, siya rin ay tagapagligtas. Kung lumalayo ka sa Diyos, bumalik ka ngayon. Kung may kasalanan kang kinikimkim, ipagtapat mo ito. Ang Diyos na humahatol sa kasalanan ay siya ring Diyos na naglaan ng daan sa kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon ang tamang panahon upang tumugon sa kanyang tawag. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon, tanggapin ang kanyang awa, at mamuhay sa bagong buhay na kanyang iniaalok. Muli, ako po si Sister Mape Kasapaw ng CGM Balete para sa programang 24/7 Wow Words of Wisdom na nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.